May mga lugar sa mapa na hindi na markahan, kung saan mahina ang signal ng telepono at lalong lumilinaw ang mga bulong ng mga patay. Ang pangalan ko ay Neneng. At hindi ito kwento tungkol sa isang masayang pamilya, kundi tungkol sa isang tila simpleng desisyon, paglipat ng bahay. Ang aking asawa, si Efren, ay kasal nang wala pang 3 buwan nang mawalan siya ng trabaho. Nang walang pera, walang mapagpipilian, pumunta kami sa kanyang bayan sa Capiz, isang liblib na lugar na tinawag niyang mapayapa. Pero ako, iba ang naramdaman ko simula nang tumuntong ako sa sityong iyon. Napatingin sa akin ang isang estranghero na may kakaibang tingin. Isang ngiti na sobrang lapad. Isang sitsip na dumaan sa aking tenga noong madilim pa. Huwag na huwag kang magtitiwala sa mga tao dito, iyon ang unang pangungusap na narinig ko. At kakaiba, hindi ito nanggaling sa bibig ng isang buhay na tao. Fast cut, maitim na anino na gumagapang sa bubong, kumikinang ang mga mata sa dingding na kawayan, isang buntis na nakahawak sa kanyang tiyan na sumisigaw sa dilim. I thought I was imagining things hanggang sa may nakita akong nilalang na nahulog mula sa kisame. No heartbeat strong enough para harapin ang sasabihin ko. Ito ay isang kwento tungkol sa mga mangangaso ng mga kaluluwa ng mga fetus. Tungkol sa iyong mga mahal sa buhay na maaaring hindi na tao. At tungkol sa gabing iyon, nang ako ay manganak sa gitna ng mga aswang na nagsisigawan sa labas ng bintana. Welcome sa lugar na walang gustong balikan. Mag-asawang bagong lipat, kwentong aswang, true story. Aerial shot, mga jeepney at tricycle na tumatakbo sa palikulikong mapupulang kalsada, ang hangin na umiihip sa masukal na kagubatan ng Capiz. Ang background music ay banayad ngunit naglalaman ng pakiramdam ng pagkabalisa. Neneng, banayad, nostalgic, may halong pagkabalisa. Marahil lahat ay nangarap ng isang tahanan, isang lugar kung saan maaari tayong magsimulang muli, simple, ngunit sapat na ligtas, sapat na mapayapa. Para sa akin at sa aking asawang si Efren, ito ay simple, isang maliit na bahay, ilang hilera ng mga gulay, at ang aking unang anak na lumalaki sa loob ko araw-araw. Ngunit minsan, ang pinakamaliit na panaginip ay naghahatid sa atin sa pinakamadilim na lugar. Pumasok si Efren sa bahay, napahiga sa upuan, mukhang pagod na pagod. Si Neneng, buntis, ay lumabas sa kusina, ang kanyang mga mata ay nag-aalala ngunit banayad. Efren, nagbubuntong hininga. Neng, natanggal ka. Isinara nila ang pabrika. Neneng, hinawakan ng kamay. It's okay. May ipon naman kami. Just need you and this baby needs a father. Nag-impact na ang mag-asawa, naghahanda na sa pag-alis. Dumidilim na ang langit, nagmaneho ang tricycle papunta sa probinsya ng Capiz. Ang hangin ay sumipol sa aming mga tainga. Ang mga tunog ng mga ligaw na hayop ay nakakalat. Neneng, ikinuwento. Sabi sa akin ni Efren, napakatahimik ng hometown ko, magugustuhan mo. Ngunit mula sa unang pagliko sa sitio na iyon, kabaligtaran ang sinabi sa akin ng puso ko. Lumingon ang tricycle driver, si Mang Johan, at bumulong. Mang Johan, paos ang boses, seryoso. Huwag kayong masyadong nagtitiwala sa mga tao rito ha. Delikado dito ngayon. May mga bangkay na naman daw sa tabi ng ilog. Efren, nakakunot ang noo. Bangkay? Mang Johan, napatingin sa rearview mirror. Opo. Sabi ng kapitan, di raw normal.
Parang may nilalang na nangunguha ng buhay sa gabi. Pisil ni Neneng ang kamay ni Efren, ang tunog ng pintig ng kanyang puso ay nawawala. Ang tricycle ay nagiging isang masukal na kalsada sa kagubatan, nawawala ang araw sa likod ng matataas na puno. Dahan-dahang sinusundan ng kamera ang mga mata ni Neneng, nalilito, hindi mapakali. Neneng, nagsisimula ng manginig. Noon, naisip ko lang na tinatakot nila ako. Pero ang mga mata ng driver ay hindi mukhang nagbibiro. Parang isang taong nakakita ng napakaraming bagay na hindi niya dapat nakita. Nagsimula akong makakita ng mga silweta ng mga taong dumadaan sa mga puno o baka naisip ko. Ngunit paano mo maiisip ang pakiramdam ng isang taong nakatitig sa iyong tiyan, sa pamamagitan ng iyong manipis na kamiseta sa tag-ulan? Ang lumang bahay na gawa sa kahoy ay nakatayo sa gitna ng isang bakanteng lot. Ilang tao ang nakatayo sa malayo, walang lumalapit. Lumitaw si Kapitan Roy, nakangiting palakaibigan, ngunit may misteryosong tingin sa kanyang mga mata. Kapitan Roy, tinapik si Efren sa balikat. Maligayang pagdating. This house is yours now. But remember, don't open the window on the first night. Neneng, nagulat, mahinang nagtanong. Bakit hindi mo mabuksan ang bintana? Kapitan, tumingin sa kanya, pagkatapos ay tumalikod. Ang hangin sa gabi ng Capiz napakalamig. Gabi na. Binuksan ng kaunti ni Neneng ang bintana para sumabay sa hangin. Umihip ng malakas ang hangin. Ang kamera ay nakapan sa malayo, na nagpapakita ng isang madilim na anino, na nakasabit ng nakabaligtad sa isang malapit na puno, nakakapit ng mahigpit na parang nakatingin sa bahay. Sabi ni Neneng nagmamadali. Alam kong mali ako. Maling paniwalaan na ligtas ang pag-alis sa lungsod. Maling paniwalaan na ang mga babala ay pamahiin lamang. At ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-iwan sa bintana na bukas ng gabing iyon. Ang kahoy na bahay sa kalagitnaan ng gabi. Umihip ng malakas ang hangin. Bahagyang umindayog ang mga kurtina. Huminto ang tunog ng mga insekto, tumahimik ang espasyo. Neneng, pabulong, alerto. Sa unang gabi narinig ko ang tunog na iyon. Ito ay hindi tulad ng tunog ng mga insekto, hindi tulad ng tunog ng mga tao. Ngunit ito ay isang pabulong mula sa kung saan, na parang may tumatawag sa pangalan ko sa mga siwang ng dingding. Nagising si Neneng sa kalagitnaan ng gabi. Naglakad siya papunta sa bintana. Sa labas, gumapang ang anino ng isang nilalang sa bubong, mabilis na dumausdos at naglalaho. Efren, halos tulog, nagtatanong. May problema ba, Neng? Neneng, huminga ng malalim. Wala, siguro nananaginip lang ako Inulit ang bulong, sa pagkakataong ito ay mas malinaw. Neneng Aksyon sa umaga. Bumisita si Kapitan Roy. May hawak siyang isang supot ng bigas at manok. Nakangiti siya ng husto. Kapitan Roy. Pagbati. Welcome gift. Hindi kalakihan ang sityo namin, pero welcome ang mga bagong dating. Neneng, nag-aalangan. Kapitan. Nabalitaan ko na may mga taong namatay at nawalan ng katawan sa nayon noon, totoo ba yon? Napahinto ng ilang segundo si Kapitan Roy, napawi ang kanyang ngiti. Kapitan, umiiwas. Yung mga yon? Sadyang aksidente lang. Gabi kasi, madulas.
wala nang ibang kwento. Biglang lumibot ang mga mata niya, parang sinusuri ang paligid. Unang beses na pumunta si Neneng sa palengke. Si Maria, isang nasa katanghaliang gulang na babae, nakangiti, magiliw siyang binati. Maria. Neneng. Kumain kayo dito. Libre ang adobong atay ko para sa'yo. Para sa baby mo. Neneng. Nako, nakakahiya naman ho eh. Maria, tumawa ng malakas, hindi kumukurap ang mga mata. Hindi nakakahiya. Gusto lang kitang alagaan lalo na't buntis ka. Nang tumalikod si Neneng, sumulyap si Maria sa kanyang tiyan, at may ibinulong sa lokal na dialekto. Nakita ni Neneng si Kapitan Roy na mahinang nakikipag-usap kay Tia Nazi sa likod ng bahay. Tinuro ni Tia Nazi ang direksyon ng kanyang bahay. Kapag nadiskubre sila, pareho silang huminto agad sa pag-uusap at kunwaring kumumusta. Neneng, hindi mapakali. Habang lumilipas ang bawat araw, mas nararamdaman ko na may tinatago ang mga tao. Sinusubukan kong magtanong tungkol sa mga pagkamatay, palagi nilang tinatawag silang aksidente. Ngunit bakit nangyayari ang lahat ng aksidente pagkalipas ng hating gabi? At bakit ang puso ng biktima ay hindi kailanman natagpuan? Naghuhugas ng pinggan si Neneng, may nakita siyang figura na nakatayo sa gilid ng kagubatan sa bintana. Lumingon siya at wala siyang nakita. Umalinggaw ang ingay ng mga bata saka tumigil. Nagsimulang itala ni Neneng ang mga abnormalidad. Dumarating si Maria tuwing umaga, laging may dalang sariwang prutas. Iniwasan ni Kapitan Roy ang lahat ng tanong. Madalas na sumilip si Tia Nazi sa kanyang tiyan kapag iniisip niyang walang nakatingin. Sa gabi, madalas marinig ang tunog ng pagpapapakpak ng mga pakpak, tulad ng isang malaking paniki. Nagtapat si Neneng kay Efren sa kwarto, sa mahinang boses, nanininig ang mga kamay. Neneng. Efren, sa tingin mo ba may mga aswang dito? Efren, tumawa ng mahina. Aswang. Ning naman, baka naninibago ka lang. Huwag mong hayaang matakot ka ng sarili mong isip. Neneng, pabulong, namumula ang mata. Pero kung totoo at pinipili nilang manahimik. Gabi. Dumating muli si Maria, mahinang kumakatok ng 3 beses sa pinto. Binigyan niya si Neneng ng isang bote ng massage oil, sinasabing makakatulong ito sa pagpapagaan ng panganganak. Ngunit nang tumalikod si Maria, natuklasan ni Neneng na ang bote ay may malansang amoy at may buhok. Neneng, sang-ayon. Hindi na ako sigurado na nakatira ako sa gitna ng mga tao. At kung tama ang aking pakiramdam, kung gayon mayroong ilang nilalang na naghihintay sa araw na ipanganak ang bata sa aking sinapupunan upang kitilin ang unang buhay nito. Noong gabing iyon, alam kong hinding-hindi ko iyon makakalimutan. Ang sakit ay parang kutsilyo sa tiyan ko. Dahil kalalabas lang ni Efren ng bahay para tawagan si Tia Nazi para humingi ng tulong. Nakahiga si Neneng sa kama, nakahawak sa tiyan, pinagpapawisan. Sinubukan niyang abutin ang kanyang telepono, walang signal. Biglang, click! Click! May naglalakad sa bubong. Neneng, pabulong, nataranta. Efren, bilisan mo eh. Pagbabago ng anggulo mula sa kisam,
Isang itim na anino ang tahimik na gumagapang, malapit sa bubong. Ang mga kuko ay bahagyang nagkakamot sa bulok na kawayan. Unang kasukdulan, isang mahabang itim na guhit na parang dila o buntot ang nakabitin sa kisam, kumikiliti kay Neneng na namimilipit sa sakit. Tumingala si Neneng, sinasalubong ng mga mata ang walang pupil na nilalang. Siya ay sumisigaw. Mabilis na hiwa, hinawakan ng kanyang kamay ang kutsilyo sa kusina sa ilalim ng kanyang unan, malakas na nilalas ang itim na guhit. Isang matinis na hiyaw ang umaalingaw-ngaw mula sa bubong, ang bagay ay lumiliit. Neneng nagmamadali humihinal. Pinatol ko. Hindi ko alam kung ano yon. Pero sigurado ako hindi tao yon. At galit ito. Bumukas ang pinto. Tumakbo sina Tia Nazi at Maria. Niyakap ni Maria si Neneng. Tinitingnan ni Tia Nazi ang bubong. Maria, anak ko, kamusta ka? May nakita ka ba? Neneng nanginginig. May anino galing sa taas, dila ba yon? Kinuha ni Tia Nazi ang itim na piraso ng karne na nasa sahig pa rin, ito ay kumikislot. Tia Nazi, malalim na boses. Aswang ito. Dila nila to. Ngayong naputol mo, hihina siya. Pero hindi dadaan ng gabi na to, El Ailenhikweli. Naputol si Maria, ngunit biglang nagbago ang kanyang saloobin. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Maria, anong akala mo, Nazi? Na ikaw lang ang marunong lumaban sa gabinay? Tumalikod si Tia Nazi, dahan-dahan, hindi nagulat. Tia Nazi, hindi ka na nagbago, Maria. Akala ko iiwan mo na ang buhay, aswang. Ang kamera ay nag-zoom in sa mukha ni Maria. Ang mga mag-aaral ay nabaliw, malalim ang boses at husky. Maria, hindi lahat ng aswang masama. Pero hindi lahat ng tao mabuti. At ikaw, Nazi, anong klaseng nilalang ka ba talaga? Biglang sumulpot si Efren sa pintuan. Naririnig niya ang lahat. Umuyom ang mga kamay. Efren, Tia Nazi, totoo ba to? Bumuntong hininga si Tia Nazi. Hinugot ang anting-anting na alindog mula sa kanyang kwelyo. Tia Nazi, dati akong mangangaso ng aswang. Ngunit para mabuhay, kailangan kong matuto ng ilang bagay mula sa aking mga kaaway. Neneng, so hindi ka na tao? Nazi, tao ka pa rin. Ngunit para protektahan ang iyong mga anak minsan, kailangan mong matuto ng wika ng mga demonyo. Labis na tensyonado ang kapaligiran. Si Maria ay umatras, ang kanyang mga kamay ay kinakamot ang kahoy, ang kanyang mga kuko ay naging mahaba tulad ng mga kutsilyo. Maria, sumisigaw. Hindi ako pumunta para sa baby kundi para kay Roy. Asawa ko siya. Gusto ko lang ibalik ang dugo. Tumayo si Efren sa harapan ni Neneng. Ang kamay niya ay may hawak na kutsilyong may bahid ng dugo mula sa laslas ng naunang nilalang. Neneng, apurahan, desperado. Naipit tayo sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda, kami ay kamag-anak, hindi naganap na tao. On the other side, we're hunter na hindi alam kung may puso pa sila.
Ngunit sa sandaling iyon hindi na ako natatakot. Gusto ko lang mabuhay ang anak ko. Sumugod si Maria. Nagtapon ng asin at bawang si Teanazi. Si Maria ay sumisigaw, umaatras, natutunaw ang kanyang mukha na parang mainit na wax. Sa labas, may marahas na pagpapapakpak ng mga pakpak, paparating na ang mga aswang. Efren, we don't have much time. We have to leave this place now. Late night scene. Sumipol ang hangin sa mga dingding ng kawayan. Ang kamera ay dahan-dahang lumilipat sa bawat puwang na nagpapakita ng mga madilim na anino na nakakapit sa bubong. Sa loob ng bahay, nagpupumigla si Neneng sa sakit ng panganganak. Ang kanyang mga halinghing ay sumasabay sa nakakatakot na dagundong mula sa labas. Neneng, nasasakal na basag. Hindi ko akalain na manganganak ako sa gitna ng labanan. Hindi sa pagitan ng mga tao, ngunit sa pagitan ng buhay at ng mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Tinulak ni Teanazi ang mesa at upuan para harangan ang pinto. Hawak ang isang mangkok ng asin at bawang, kumuha siya ng anting-anting at hinipan ito sa hangin. Ang mga sinaunang karakter ay nasusunog sa hangin tulad ng isang malabong asul na apoy. Kaya Nazi, binubulong ng spell. Ipag-adya mo kami, Diyos ng liwanag, protektahan mo ang batang ito. Sa labas, dose-dosenang mga nilalang ang gumagapang sa pagkakadapa. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na pula. Ang kanilang mga pangil ay lumalabas, ang pagdila sa hangin. Ang kanilang nakakatakot na hiyawan, tulad ng death music, ay umaalingaw sa bawat sulok ng bahay. Efren, pabulong, nanginginig ang mga kamay. Babae, ano sila? Nazi. Walang duda mga bansag sila, mga aswang na nangangaso sa kaluluwa ng mga fetus. Naamoy nila ang panganganak. Napasigaw si Neneng, nabasag ang kanyang tubig. Biglang sumulpot si Maria sa pintuan, nadistorbo ang mukha, maputi ang mga mata. Maria, sumisigaw ng malakas. Neneng, buksan mo ang pinto. Ihahatid ko na ang baby mo. Efren, magwala ka. Hindi ka tao. Maria, mga boses na may dalawang tono, magkapatong sa isa't isa. Naparito ako upang kunin ang kaluluwa ng sanggol. Ang pangakong ginawa sa nakaraang buhay. Malakas na yumanig ang pinto, umabot ang bawat braso ng aswang. Ikinaway ni Teanazi ang kanyang kamay. Ang pulbos ng bawang at asin ay lumipad na parang alikabok ng apoy. Nasusunog ang balat ng demonyo, dahilan para mapasigaw sila at umatras. Nazi. Efren, protektahan mo ang asawa at mga anak ko. Hahawakan ko ang pinto. Nasa sakit si Neneng, nabasa ng dugo ang banig. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Efren. Neneng, umiiyak. Takot na takot ako. Kapag hindi ako nakarating, protektahan mo ang bata. Efren, nanginginig. Hindi mabubuhay ako. Kailangan kong mabuhay. Hindi ko hahayaang maagaw ka ng kahit na sino o anuman sa akin. Sumiklab ang fight scene. Si Maria ay ganap na nagdemonyo, lumipad sa bubong. Isang aswang ang nabasag sa bubong, nahuhulog. Bumunot ng pilak na punyal si Teanazi, sinaksak sa leeg ang nilalang. Tumalsik ang itim na dugo, nasusunog ang sahig sa kinaroroonan nito. Neneng, nagmamadali, parang flashback sa isang nakakabaliw na panaginip. Naririnig ko lang ang sarili kong tibok ng puso,
at ang sanggol nagpupumilit na lumabas sa gitna ng mga hiyawan ng demonyo. Hinarap ni Tianazi si Maria sa gitna ng bahay. Dalawang babae, ang isa ay tagabantay ng apoy, ang isa ay lumalamon ng kadiliman. Maria, naglalabas ng kanyang mga ngipin, sumisitsit. May anak ako pero hinayaan mong mamatay. Ngayon kukunin ko ang anak mo. Tianazi sumisigaw. Kung ganoon kunin mo muna ang katawan ko. Ibinato ni Tianazi ang pakete ng asin sa mukha ni Maria, pagkatapos ay sumugod at sinaksak ang pilak na punyal sa kanyang dibdib. Si Maria ay sumisigaw, ang kanyang katawan ay nagsimulang manigarilyo, nawasak sa abo. Sa sandaling iyon, ibinigay ni Neneng ang kanyang huling pagtulak. Ang bata ay sumisigaw nang ito ay isilang. Isang malambot na liwanag ang sumisikat mula sa nabasag na bintana, tulad ng isang himalang nag-aalis ng dilim. Efren, umiiyak na umiiyak. Ang ating anak ay buhay. Nagkolapsa si Tianazi, nabahiran ng dugo ang sahig. Niyakap ni Neneng ang anak, gumagapang sa kanya. Neneng, humihikbi. Ikaw hindi ka pwedeng mamatay. Tianazi, nakabukas ang mga mata. Okay lang. Nangako ako poprotektahan ang batang ito hanggang sa huling sandali. At tinupad ko ang aking salita. Sa labas, galit na nagsisigawan ang natitirang mga aswang. Nagsitakbuhan ang iba. Nagsimulang lumiwanag ang langit. Natunaw ang mga anino sa kagubatan na parang hindi pa nabubuhay. Neneng, mas magaan, malungkot ngunit mapagmataas. Nanganak ako sa bahay na akala ko noon ay libingan. Pero nabuhay ako. At ang kakaibang babae na yon na pinaghihinala ang witch ang nagligtas sa atin. Umaga noon, ang sikat ng araw ay sumasala sa makakapal na kanopi ng mga puno. Ang huni ng ibon ay mahina. Tila payapa ang tanawin, ngunit ang bahay ni Neneng ay tiwangwang at nasunog. Nanatili pa rin ang amoy ng dugo at usok sa hangin. Neneng, dahan-dahan, mabigat sa damdamin. Natapos ang labanan sa madaling araw. Nang ang unang liwanag ay dumampi sa lupa, ang mga aswang ay umatras na parang hindi pa nabubuhay. Buhay tayo. Ngunit ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan. Tinulungan ni Efren si Tianazi sa mga guho. Pansamantala siyang nakabenda, namumutla ang mukha. Sa kanyang leeg, ang anting-anting ay kumikinang ng mahina, parang ang kapangyarihan nito ay nawala. Efren, humihikbi. Teya, huwag kang matulog, kailangan mo pang hawakan ang apo mo. Tianazi, umingiti ng mahina. Hindi madaling patayin ako, may mga pangako pang hindi natutupad. Ilayo mo siya sa lugar na ito. Ang batang ito ay hindi dapat lumaki sa isang lupain ng dugo. Maria, abo na, lumilipad kasama ng hangin. Ang mga bakas ng demonyo ay kumukupas, ngunit may mga gasgas pa rin sa mga dingding, mga mansa ng dugo na hindi pa natutuyo, mga kuko na dumikit sa sahig, na parabang nagpapaalala, ang kagabi ay totoo. Umalis ang sasakyan sa sitio. Nagda-drive si Efren. Hawak ni Neneng ang anak sa likod. Isinandal ni Tianazi ang ulo sa bintana. Umalis sila sa pulang dumi ng kalsada, patungo sa lungsod. Neneng, puno ng pagmumuni-muni at kalagim-lagim. Hindi tayo lumilingon. Walang nangahas na magpaalam. Walang nakakaalam kung ito na ang katapusan o pansamantalang katahimikan lang. Isang simpleng inuupahang kwarto sa Maynila. Pinatulog ni Neneng ang kanyang anak.
Sa mesa, isang lumang larawan, isang kahoy na bahay, isang sinag ng liwanag sa bintana. Sa sulok ng larawan, may nakikitang madilim na anino sa salamin, parang isang detalye na hindi pa napansin ng sinuman. Efren, nag-aalala ang boses. Ning, sa tingin mo tapos na ba talaga? Neneng, bahagyang umiling. Hindi ko alam di. Maaari tayong umalis sa sitio, ngunit iwan ba tayo ng sitio? Sinunod ni Tianazi ang isang piraso ng papel na may mga sinaunang simbolo. Habang nagniningas ang apoy, ang manipis na itim na linya ng usok ay umaabot na parang kamay ng tao, pagkatapos ay kumakalat sa hangin. Hindi naman nagulat ang mukha niya. Kaya Nazi, pabulong, diretsong nakatingin sa kamera. Hindi namamatay ang mga aswang. Nagbabago lang sila ng kanilang hitsura, boses, mukha. Minsan nakatira sila sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ng lubos. Neneng, malamig, matigas. Kung may magtanong sa akin, naniniwala ba ako sa aswang? Hindi ako sasagot. Titignan ko lang sila at itatanong ko pabalik. Sigurado ka ba ang taong nakaupo sa tabi mo ngayon ay tao? Mag-asawang bagong lipat, based ni A.D. Story. Ang mga aswang ay nabubuhay pa rin sa mga alamat o sa ating sarili.